Dun sa nakaraang video ko, pinag-usapan natin yung mga nakita at na-experience ko sa sandaling panahon na nagbakasyon kami ng pamilya ko sa Japan. Lalo na pagdating sa public transportation at pang-araw-araw na buhay. At kung paano ipinapakita nito yung nawalang potensyal ng bansa nating Pilipinas. At mukhang marami sa inyo nagustuhan yung topic na yun at salamat sa mga nanood. Pero alam nyo, marami pa akong hindi nabanggit at naisama sa video na yun na sa tingin ko magkaka-interest din kayong malaman tungkol sa Japan na positive at negative. Kaya naisip kong gawin tong follow-up video na to. At gaya ng sabi ko dun sa last video, hindi perfect ang Japan at wala namang bansang perfect. Lahat naman may parte na maganda, may pangit, may mga advantage at may mga problema. Pero minsan may mga detalye kang makikita sa isang bansa na kahit maliit na bagay lang pwedeng magpakita ng sistema at kultura nila kahit papano. Unahin ko na yung maganda. Sa public CR or public restroom, mahilig kasi ako uminom ng tubig Tinatry ko yung sabi nila na 2 to 3 liters or 8 to 10 glasses a day daw dapat. So pag umalis kami, madalas ako naghahanap talaga ng CR sa mga pinupuntahan naming lugar. At sa mga CR na nabinyagan ko sa Japan, karamihan malinis. At meron pang CR dun sa maliit na parke na napuntahan ko na talagang walang amoy kahit mayat maya may pumapasok. May iilan na CR na may konting amoy pero wala akong na-encounter na talagang marumi o sobrang panghe. At nalaman ko rin na karamihan sa mga public CR sa Japan is mini-maintain ng lokal na munisipyo nila or kung sino man yung operator ng lugar, tulad ng mga train stations or mga tourist spots. So may budget na galing sa tax ng mga tao na ginagamit pang maintenance. May regular check sheets at schedule yung mga tagalinis para siguraduhin na maayos yung bawat CR. Sa ilang mga busy train station sa kanila pala, meron pang mga specialized cleaners pa daw na nagdi-deep clean tuwing gabi. At sa Japan, ang trabaho ng tagalinis ay considered na skilled profession at nirirespeto ng lipunan. Pero hindi lang tagalinis ang dahilan kung bakit maayos yung mga CR nila doon. Malaki din yung papel ng mga mamamayan, yung mga tao mismo. Malakas kasi sa kanila yung konsepto ng public etiquette or yung tamang asal sa mga pampublikong lugar. Talagang may pakailam yung mga tao sa kanila na iwan yung isang lugar na malinis para dun sa susunod na gagamit. May konsepto rin sila na tinatawag na omotenashi na parang ibig sabihin ay malasakit or pride sa pagtulong sa susunod na tao. Dito sa atin sa Pilipinas, syempre may malinis din tayo na CR lalo na sa mga loob ng malls, sa mga hotels at ilang mga lugar. Pero sa ibang public CR natin, minsan mahirap talaga mag-expect ng kalinisan Lalo na yung mga lugar na hawak ng gobyerno na kadalasan maliit or minsan wala talagang budget sa maintenance. Nakukurakot pa. Tapos wala pang disiplina yung mga taong gagamit. Yung iba may pagkabarubal talaga kung mag-CR Maliit na bagay lang yung kalinisan ng CR kung iisipin pero sabi nga nila, sa CR mo daw malalaman yung ugali ng taong nakatira sa isang bahay. At hindi lang sa CR yun, yung hotel na pinag-stayan namin dun sa Japan ay malapit sa isang sikat na tourist spot, yung Senso-ji Temple. Ang pinakaluma at pinakasikat na Buddhist temple sa Tokyo. Grabe, ang daming tao dun tuwing umaga, halo-halo, mga turista at mga Hapon. Para kang nasa Quiapo sa dami ng tao. Pero tuwing gabi, pag sarado na yung temple, doon kasi yung daanan namin galing sa train station pag uuwi kami ng pabalik sa hotel. Napapansin mo talaga, mabibilang mo lang sa daliri ng isang kamay yung kalat sa daan. Kadalasan, maliliit na dahon pa galing sa mga halaman. Eto pa, kakaunti lang yung basurahan dun. At kahit sa dami ng tao at tindahan sa area na yun, nakakabilib kasi malinis pa din. Alam mo yun? Bukod daw kasi sa regular na paglilinis, yung mga tao mismo dun sinasanay mula sa pagkabata na maging responsable sa community. Kaya nagiging natural sa kanila yung pagrespeto sa mga pampublikong lugar. Expected sila na iuwi yung mga basura nila or itapon sa tamang lugar. Dito sa atin sa Pilipinas, nakakalungkot makita kadalasan yung kabaligtaran. Minsan nga may naabutan kami sa SM kakatapos lang na event, may kumanta ata na artista. At nakakainis makita yung mga naiwang basura sa sahig, mga bote ng mineral water, plastic na pinagkainan, mga tissue. Oo, may tagalinis yung mall pero nakakalungkot pa din na parang hindi nag-iisip yung ibang Pinoy. Ang dami nang basurahan dun. Tapos kung hindi ka makaalis dun sa pwesto mo, edi itago mo muna tapos itapon mo pag nakakita ka ng basurahan. I'm sure hindi naman lahat ng Pilipino ganyan pero minsan ang nangyayari, damay-damay Nagkakahawaan tayo sa maling ugali Alam mo yun, pag may isa na nagtapon tapos nakita ng iba na may basura na sa sahig,
Doon na rin sila magtatapon kahit alam naman nilang hindi tama yun. Nung nandun kami, baligtad. Nadadamay kaming mga turista sa sobrang pagiging malinis ng paligid. Kaya araw-araw nung nandun ako, may nauuwi din akong basura na nailalagay ko sa bulsa ng backpack ko. Kasi nga, ang hirap maghanap ng basurahan dun. Pero gumagana sa kanila yung ganong sistema kasi may disiplina yung mga tao. Ito pa isang nakakatuwang nakita ko dun sa Japan. Isang umaga, naglalakad ako papuntang 7-Eleven, bibili ako ng kape. May nakita akong mga batang, mga 6 to 8 years old lang ata yung mga yon. Naglalakad papasok sa school mag-isa, walang kasamang matanda. Tapos sabi nung isang Pinoy na nakakilala namin, karaniwan daw talaga yun sa Japan. Safe kasi yung mga lugar, mahigpit yung mga traffic rules, at kasama sa sistema nila yung pagtuturo at pagsasanay sa mga bata na maging responsable at maingat. Nalala ko tuloy nung elementary ako nung 90s. Naglalakad din naman akong papasok sa school mag-isa. Pero malapit lang kasi yung eskwelahan ko noon sa bahay namin at hindi ko na kailangan tumawid sa malaking kalsada. Ngayon kasi ako, inahatid sundo ko yung anak ko kasi kailangan niya tumawid sa highway. Walang overpass at medyo wala akong tiwala sa mga driver dito sa atin kahit may pedestrian lane. Siguro depende talaga sa sitwasyon at sa lugar kung pwede mong paglakarin mag-isa yung bata dito sa Pilipinas. Sa kanila kasi kasama sa sistema ng lipunan yung pagkakaroon ng safe na kapaligiran. Kaya normal na kahit elementary pa lang naglalakad at tumatawid sa kalye yung mga bata papasok at pauwi sa school. Isa pang magandang napansin ko sa Japan ay yung kahit rush hour or medyo siksikan sa dami ng tao sa train, walang nagtutulakan or sobrang nagmamadali na nakakabangga na ng iba. Parte talaga ng kultura nila yung konsiderasyon sa ibang tao Tsaka yung respeto sa espasyo ng iba. Pansin ko, iniiwasan nilang dumikit or yung makatama kapag hindi naman kinakailangan. Pero meron sa kanilang tauhan sa train station na ang trabaho daw is magtulak ng pasahero para maisara yung pinto ng train pag sobrang sikip talaga. Hindi ko nakita to ng actual nung nandun ako pero napanood ko na to sa internet. Yung tulak na ginagawa nila, hindi naman yung tulak na bastos, maayos pa din naman, tamang tulak lang para makatulong. Dito sa atin, iba pag nag-commute ka ng rush hour Normal kadalasan yung tulakan, yung unahan. Parang kailangan mong ipakita na matapang ka para makasakay ka Ilang beses ko na na-experience yan yung may pila, pero pag dumating na yung bus or yung jeep, wala na. Labo-labo na. Matira matibay. Ay mali pala. Matitira ka dun sa hintayan pag hindi ka matibay. Maiiwang ka dun. Alam mo yun? Yung kahit ayaw mong sumali sa git-gitan wala madadamay ka Wala kang choice kung gusto mo nang makasakay. Hindi mo rin masisisi tayong mga Pilipino kasi mahirap talaga mag-commute dito sa atin Hindi consistent yung pagbiyahe. Hindi mo alam kung may masasakyan ka pa or kung gaano ka kapatagal maghihintay ulit. Kaya tingin ko kahit yung mga matitinong Pinoy na wala namang planong makipagtulakan napipilitang maging barubal kasi nga hindi pa maayos yung sistema ng transportation natin dito. Isa pang bagay na hinangaan ko sa Japan ay yung sistema nila ng pagbabayad sa mga restaurant. Dito sa atin kasi minsan nakaka-stress magbayad Kailangan mo pang tawagin yung waiter, maghihintay ka dali nila yung bill mo sa table nyo ng mga 5 to 10 minutes. Tapos hihintayin mo pa ulit kung may sukli ka, tsaka yung resibo. Minsan umaabot ng 15 to 20 minutes bago ka makaalis pagkatas mong kumain. Sa kanila napakadali. Nag-iiwan sila ng bill sa table mo pag complete na yung order. Ngayon, pag tapos ka na kumain at gusto mo nang umalis, pupunta ka lang dun sa cashier, malapit sa pinto. Bayad ka. Walang isang minuto tapos na. Pwede ka nang pumunta dun sa kung saan man yung next na pupuntahan mo. Akala ko nga nung una ginawa nila yun para madali sa mga turista Pero mahigit 100 taon na pala nilang sistema yung ganun. Kasama sa kultura nila ng efficiency at privacy. Ngayon na marami ng turista sa kanila naging malaking tulong yung ganong style nila. Nababawasan kasi yung language barrier kasi nga hindi sila ma-English At iwas-ilangan na rin kasi hindi na kailangan ng mahabang usapan. Smooth na smooth lang. At sana ma-adapt din natin yung ganyan sa mga restaurant dito sa atin Para dun sa mga taong on the go ng mga madali. Ayaw masayang yung oras nila sa paghihintay lang ng bill or ng sukle. Ito pa isa, speaking of pagbabayad. Namangha din ako dun sa mga coin machine sa Japan. Ito yung mga automatic na coin sorter or mga coin counter na pag gusto mo magbayad ng barya ihuhulog mo lang dun lahat ng barya mo at automatic na aayusin at bibilangin lahat yon para sa'yo. Halos lahat ng establishment na napuntahan namin may ganun, pati sa loob ng bus at mga train stations. Isipin mo yun, hindi mo na kailangan magbilang ng barya ng isa-isa.
Kahit yung mga piso-piso at mga 25 na barya madali mong magagamit dun. At balita ko, meron din daw mga ganyan sa US tsaka sa Europe pati sa Singapore. Pero hindi kasing dami sa Japan na halos 90% ng mga negosyo may ganyan. At ewan ko lang kung kaya natin magkaroon ng mga coin counting machines na yan dito sa Pilipinas. Pero malaking tulong sana kasi kagaya ko, ang dami kong naiipon na barya na tigbebetching ko tsaka G's eh. Kasi ang hirap ibayad. Ang hirap magbilang eh. Kaya naiipon na lang na naiipon. Anyway, baka obsolete na rin yan in the future kasi malamang puro online payments na. Pero sa ngayon, madalas pa rin tayong gumamit ng cash eh dito sa Pilipinas eh. So tingin ko malaking tulong pa din sana kung sakali. Pero mukhang malabo mangyari sa atin yan eh kasi hindi naman priority ang convenience ng mga tao dito sa atin eh. Anyway, kung iisipin mo no, parang maliliit na bagay lang yung mga ganyan eh. Yung mga malilinis na CR, yung maayos na pila, mabilis na bayaran, yung simpleng konsiderasyon sa kapwa. Pero minsan yung mga ganyang maliliit na detalye, diyan mo makikita kung gaano kaimportante sa isang bansa yung oras, yung ginhawa sa tao at yung kapakanan ng mga tao at kung gaano nila pinapahalagahan yun. Para sa akin yan yung mga bagay na pwede nating gayahin sa Pilipinas eh kahit paunti-unti siguro. Kasi kahit maliliit na bagay lang yan, mararamdaman nating lahat na kahit simple, pag maraming gagawa eh malaking ginhawa yan sa tingin ko. So yun nga, ibang klase talaga sa Japan. Para kang nasa ibang mundo. Pagdating sa kalinisan, sistema ng transportation, at disiplina ng mga tao. Para sa kagaya kong Pilipino na lumaki at nasanay sa kalakaran natin dito hindi ko maiwasang ikumpara. At nakakaingit talaga sa kanila doon sa mga part na yun. Pero gaya ng kahit anong bansa sa mundo, hindi rin sila perpekto. At kung gusto natin maging patas ang usapan, maganda isama din natin yung mga problema nila. Yung mga negative naman. So, ito yung mga realidad sa kanila na hindi mo agad mapapansin pag turista ka. At ito din yung side ng Japan na hindi masyadong napapag-usapan, lalo na kung manonood ka lang ng mga typical na travel vlogs. Number 1, unahin na natin yung pinakamabigat, yung mental health at loneliness issue sa kanila. At yung pinaka-extreme dito ay yung dami nung nagpapaka-ganon sa kanila. Yung mga nagwawakas ng sariling buhay. Hindi ko nababanggitin yung salita na yun kasi baka ma-flag yung video na to. Pero pag sinabi kong nagpapaka-ganon, yun na yun. Alam nyo na yun. So may reputasyon yung Japan pagdating sa mga ganitong topic. Pero sa totoo lang, hindi sila ang number 1 pagdating dyan. Pero isa sila sa may pinakamataas na kaso kung ikukumpara sa mga ibang mauunlad na bansa. Para may idea kayo, tingin tayo ng mga konting numero. So binibilang itong mga ganito sa kada 100,000 na katao. So ilan ang kaso ng mga nagpapakaganon sa bansa na yun? Ginagawa nila yan para balanse yung bilang kasi iba-iba yung dami ng populasyon kada bansa. Para ma-compare natin, tignan natin yung data ng 2024. So sa Japan, nung 2024, 16.3 ang kaso nila ng mga nagpakaganon sa 100,000 na katao. Sa US naman is 14.1 at sa South Korea, yung pinakamalala, 29.1. At dito sa atin sa Pilipinas, ang recorded ay 3.5 hanggang 4.3 lang. Again, compared sa 16 or 14 kada 100,000 na tao sa Japan at sa US. Di hamak na mas konti yung sa atin. Pero sabi nung iba, hindi raw maayos yung reporting at yung numero natin dito sa Pilipinas kaya baka mas mataas ng konti yung number na yan kung isasama yung mga hindi na i-report. Pero sa tingin ko, kahit na isama pa natin yung mga underreported, mas mababa pa din tayo kung ikukumpara sa ibang bansa na mga nabanggit ko. Pero ang mas importanteng pag-usapan bukod sa mga numero at sa mga ranking na ganyan ay yung mga dahilan kung bakit. Bakit kahit sobrang ayos ng sistema nila at maganda yung paligid, maraming taong malungkot. May konsepto sa Japan na ang tawag is hikokomori. Na ang parang ibig sabihin is umuurong or nagkukulong sa Tagalog. Kasi may mga tao sa kanila na literal na nagkukulong sa kwarto mag-isa ng ilang buwan or minsan taon pa. At hindi lang yan yung mga basta tinatamad or yung mga introvert ha. Talagang seryosong kondisyon sa kanila yan na may mga taong totally na umiiwas na makihalubilo kahit kanino at tuluyan na talaga silang tumatalikod sa lipunan. Kasi yung mga typical na introvert, usually mga ilang oras lang or ilang araw lang magtatago yung mga yan pero magpapakita din ulit. Pero ito, kadalasan 6 na buwan or ilang taon mawawala. Ang estimate nila
is mga 2% ng buong populasyon ng Japan, ang sa mga 1.4 million na tao ang namumuhay bilang hikikomori. At lalo pa daw tumaas yan ng pandemic at marami daw kaso niyan, mahigit 10 taon nang hindi lumalabas sa kwarto. Sipin mo yun. Pero bakit nila ginagawa yun? Well, karamihan daw kapag hindi nakapasa sa entrance exams, bumabagsak sa pag-aaral or kapag nasisisanti sa trabaho or yung mga nakakaranas ng matinding trauma sa bullying sa school or sa trabaho. Paano naman sila nabubuhay kung hindi sila lalabas ng kwarto ng ilang taon? Paano sila kakain? Paano magbabayad ng kuryente at tubig? Well, ang pinaka-common daw na setup ng mga hikikomori na yan ay nakatira sa bahay ng magulang. In Filipino terms, palamunin. At hindi pa daw sumasabay sa lamesa karamihan yung mga yan. Iniiwanan lang sila ng pagkain ng magulang nila sa tapat ng pinto ng kwarto. Parang room service sa hotel. Ayos ah. Yung iba naman, may online job daw at doon sila kumikita ng pambayad ng mga pangangailangan nila. At pag may kailangan silang bilhin, lumalabas daw yung mga yan ng madaling araw para iwas pa rin na makita ng iba. Doon sila bumibili sa mga 7-Eleven. Ang isang kinahihinatnan ng pamumuhay mag-isa ng mga hikikomori ay yung tinatawag naman nila na kodokushi. Nang ibig sabihin niya na ay pagkamatay ng nag-iisa. At isa yung nakakalungkot na sitwasyon na unfortunately naging ordinaryo na daw ngayon sa Japan. Noong 2024, meron daw mahigit 76,000 na tao ang namatay ng mag-isa sa kanila. At halos 80% ng mga matatandang edad 65 pataas doon ang namamatay mag-isa. Sa Tokyo pa lang may average na mahigit 20 na kaso bawat araw. At dahil sa sobrang dalas na nga daw niyan, hindi na daw nababalita sa TV. Parang naging part na lang ng normal na pamumuhay sa mga apartment complex sa Japan. May mga kaso pa daw sila ng mga hikikomori, yung mga nagkukulong sa kwarto at umaasa sa magulang. Yung namamatay daw sa gutom o sa sakit na mag-isa sa kwarto nila pag namatay na yung magulang na nag-aasikaso. Yung iba wala nang makain. Grabe no? Marami din daw dyan na nalaman na lang nila na patay na kapag nangangamoy na or kapag hindi na nababayaran yung bill ng kuryente at ng tubig. Kadalasan inaabot daw ng ilang linggo o ilang buwan bago sila makita. At hindi lang yan sa matatanda, tumataas din daw yung kaso niyan sa mga teenagers hanggang sa mga 30 years old. Sa Tokyo, meron mahigit 700 na kabataan ang namamatay daw ng mag-isa bawat taon. Isipin mo yun no? Yung mga nagkukulong sa kwarto, yung kwarto nila yung naging safe space nila. Pero unfortunately, yun din pala yung nagiging libingan nila nang hindi nalalaman ng ibang tao sa lipunan. Meron na nga sa kanilang mga special cleaning services para dyan Mga kumpanya na binabayaran na ang specific na trabaho nila ay maglinis ng bahay or apartment ng mga taong namatay mag-isa. Trabaho nila alisin yung amoy, linisin yung mga mancha sa sahig or sa kama na naiwan ng matagal. Pati gobyerno ng Japan noong 2021 gumawa na ng cabinet position na ang tawag ay Minister of Loneliness at Isolation. At ang isang malaking dahilan daw ng problema nila sa mental health at depression ay yung emotional suppression o yung pagkimkim o yung pagtatago ng emosyon. Alam mo, isa sa mga napansin namin sa mga Hapon nung nandun kami is karamihan sa kanila ay tahimik. Ito promise, first day namin, kaka-check-in lang namin sa hotel at kakatapos lang namin ayusin yung mga gamit namin. At nagkayayaan kaming lumabas ulit kasi winter noon lamig First time namin, gusto namin ma-experience agad yun Tapos, papalapit kami dun sa pinto palabas ng hotel, may naririnig na kami nagkukentuhan ng malakas at nagtatawanan sa labas ng hotel. Hindi pa namin marinig masyado kung ano yung pinag-uusapan nila Pero pagbukas ng sliding door, ayun, confirm. Tagalog ang usapan, mga Pinoy pala. Nagtatawanan habang nagyoyosi dun sa labas ng hotel at mukhang mga nakainom pa. At unang naramdaman namin nun is parang nakakahiya kasi tahimik yung paligid Tapos yung mga kababayan natin gagaslaw dun sa kalsada. At consistent yun nung nandun kami. Tuwing nakakarinig kami ng nagkukwentuhan ng malakas at medyo maingay. Kadalasan either Pinoy or ibang lahi na foreigner. Bibihira yung Hapon na maingay. Usually pag nagiinom lang sila, doon sila maingay. Pero karamihan talagang tahimik sila kahit magkwentuhan. May mga konsepto sa kultura ng Japan na dahilan daw nito. Isa na dyan yung Enryo. Ibig sabihin pag-iwas makaabala. Kaya daw tahimik sa mga train at sa kalye at sa restaurant nila. Meron din silang hone at tatemae na ang ibig sabihin sa Tagalog, ito yung tunay mong nararamdaman versus dun sa ipinapakita mo sa lipunan para mapanatili yung kapayapaan ng paligid. Kaya daw maraming Hapon ang nagkikimkim ng galit, ng lungkot at ng stress at yung pagpapakita ng matinding emosyon sa harap ng maraming tao sa kanila, madalas na ang tingin nila dyan is hindi professional or nakakahiya.
At hindi ko sinasabing walang hiya tayong mga Pilipino, pero tayo kasi expressive culture tayo, no? Maingay tayo 'pag masaya, naghahanap ng kausap 'pag malungkot, at yung daldalan, yung kulitan at kuwentuhan pala nating mga Pinoy ay nagiging natural na outlet at mental health support natin. Kahit nakakainis minsan 'pag sumobra, may silbi pala yung ingay. Kasi 'pag wala kang kakwentuhan, mas mararamdaman mo yung mag-isa ka, eh. Kahit napakaraming tao sa paligid, deep inside, you'll feel alone 'pag wala kang makausap. Kaya kahit natutuwa kami sa katahimikan sa Japan, na-realize namin na may advantage din pala yung kadaldalan nating mga Pinoy. Ito naman nasabi sa akin ng kaibigan ko matagal na sa Japan. Matindi pala yung bullying doon, lalo na sa mga eskwelahan at kahit sa trabaho. Medyo nakakapagtaka kasi mukhang magalang naman sila at mababait yung karamihan. Pero deep inside, may pagkakups din pala yung mga ibang Hapon. Madalas daw hindi physical yung mga pangbubuli doon, mostly panglalait, chismis at pag-iwas. At napapalala pa daw yan ng conformity culture nila. Expected yung lahat na makiayon para payapa. At dahil daw may kultura sila na ayaw na makaabala, maraming biktima ang tahimik lang nagtitiis. Kaya madalas lumalala, nauuwi sa matinding lungkot at depression. Partida, marami pang hindi nagre-report, pero noong 2019, meron silang recorded na mahigit 600,000 na bullying cases. At yung mga sobrang seryoso na pambubuli, yung maabot pa sa pulis. Noong 2023 daw, may 300 na kaso sila ng pambubuli na may police report. At isa pang mabigat na problema sa Japan ay yung toxic work culture. Sa kanila may literal na salita na ang tawag is karoshi, na ibig sabihin ay death from overwork. May mga taong namamatay dahil sa sobrang pagtatrabaho. Karaniwan, umaabot daw ng 80 to 100 hours ang overtime kada buwan. So halos 4 hanggang 5 oras na extra araw-araw yun. 'Di ba? Kaya daw marami yung inaatake sa puso, nai-stroke or tuluyang bumibigay na yung isip dahil sa sobrang stress at pressure. Pati na rin yung bullying dun sa trabaho. Alam nyo, meron ako napanood na documentary na nagsimula daw yan pagkatapos ng World War II, nung panahon na wasak yung Japan. Kaya naging simbolo ng pagiging makabayan yung sobrang pagtatrabaho para makatulong sa pagbangon ng bansa nila. Pero ang nangyari, kahit nakaahon na sila at kahit naging isa na sila sa pinakamalakas na ekonomiya sa mundo, naiwan yung kultura at yung expectation na yon sa mga empleyado at trabahador. At ngayon, isa yan sa mga dahilan ng matinding burnout, depression at yun nga yung mental health crisis sa Japan. At isa pang nakakagulat para sa akin sa Japan is kahit maganda at maayos doon, sobrang bumababa yung dami ng nagpapamilya at nung nag-aanak sa kanila. Actually, kung magpapatuloy daw yung galaw ng populasyon nila ngayon, pagdating daw ng 2100, so sa loob lang ng 74 years, babagsak daw ng kalahati yung populasyon nila at mas dadami na yung magiging senior citizen kaysa sa mga bata. At alam naman natin ang mangyayari kapag bumagsak yung populasyon ng ganong katindi, di ba? So kukunti na yung kayang magtrabaho, babagsak yung ekonomiya, kailangan taasan yung tax para mas masuportahan yung pensyon at saka yung pang-ospital ng mga matatanda. At wala nang papalit sa mga matatandang mamamaalam na. So maraming lugar sa kanila ang posibleng mawala na ng tuluyan. At hindi din nakakatulong sa kanila yung hindi pagiging pabor sa immigration or sa pagpapapasok ng ibang lahi para manirahan sa kanila. Sa mga developed countries, isa sila sa may pinakamahigpit na immigration policy. Pero dahil nga lumalala yung problema nila sa pagbaba ng populasyon, medyo binabago na nila yan. Mas madami na silang tinatanggap na foreign workers ngayon para manirahan sa kanila at magtrabaho. Kasi nga, ayaw mag-anak ng mga tao sa kanila. Pero in fairness, hindi lang Japan ang nakaka-experience ng pagbaba ng populasyon. Nangyayari to sa halos lahat ng bansa sa mundo ngayon at gagawa na lang ako ng separate video para dyan. Basta tandaan nyo lang na kahit napakaganda ng paligid sa Japan, hindi sapat yun para mainganyo yung mga tao sa kanila na gumawa at magpalaki ng baby para i-enjoy yung ganda ng bansa nila. At panghuli, isa pa sa mabigat na problema ng Japan ay ang mababang sahod at yung hindi pag-usad ng ekonomiya nila. Ilang dekada nang halos hindi gumagalaw yung mga sweldo sa kanila at maraming kabataan doon ang hirap mag-ipon at umaasa lang sa mga contractual na trabaho o temporary na trabaho. At halos 16% ng mga tao sa Japan ay nasa baba ng poverty line. Isa sa pinakamataas yan sa mga mayayamang bansa sa mundo. Alam nyo, may nabasa ako dating blog post sa internet ng isang babae na Japanese na nag-aral siya sa Amerika at na-experience niya yung parehong culture. At sabi niya, hindi niya raw maintindihan minsan yung mga turista sa Japan na manghang-mangha sa kanila at parang ang tingin sa bansa nila is paraiso na may perpektong pamamalakad.
Sabi niya, sa likod daw ng magagandang tourist spots, katulad lang din sila ng ibang kapitalistang bansa na maraming pamilya na bubuhay ng saktuhan lang. At napansin niyo din ba na may pagkakatulad yung mga ibang mga problema nila sa Japan dito sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Pero syempre iba yung level ng yaman nila kumpara sa atin kasi high income country ang Japan compared sa atin na lower middle income country. Pero pareho tayong nakakaranas ng mga issues sa isang kapitalismong sistema. Yun nga, yung sahod na hindi sumasabay sa pagtaas ng presyo kasi mas importante yung tubo ng kumpanya, tapos yung dami ng mga contractual jobs, yung yaman na nakoconcentrate lang sa iilan at kadalasan nasa mga city lang, kaya yung mga lugar kagaya ng Metro Manila sobrang sikip at sobrang traffic, naiiwan yung mga probinsya, at yung populasyon natin sa Pilipinas bumababa na rin yan. Hindi kasing bilis yung sa kanila pero mas konti na din yung nag-aanak sa atin at yung iba nga, hindi na talaga nag-aasawa dahil nga sa mahal ng cost of living at sa hirap ng buhay. So, anong pwede nating matutunan dito? Nakita natin na kahit napaka-ideal at maayos ng Japan kung titignan mo, may mga problema din silang pinapasan. Mga problema na dulot ng natural na sistema ng mundo. Pero, kesa mainggit tayo or sabihin natin na, dami rin naman silang problema. Ang tingin kong magandang gawin natin siguro is kunin natin yung magaganda sa kanila. Kumbaga, pag-combine natin yung best of both worlds. Pwede natin gayahin yung tamang pagtatapon sa basurahan, yung maging maayos sa pila, yung respetuhin yung oras at espasyo ng ibang tao, pati yung malasakit sa mga pampublikong lugar. Pero wag din natin kalimutan yung Filipino warmth natin, yung pagiging expressive, yung daldalan sa kanto, yung pagkakaroon ng pakialam sa pamilya at sa mga kaibigan natin, na hindi natin hinahayaan na ma-depress mag-isa yung mga taong malapit sa atin. Hindi kailangan maging perpekto ng isang bansa para maging masaya. Ang kailangan natin ay isang sistema na may disiplina at may puso pa rin. 'Di ba? Kumbaga, pagsamahin natin yung sistemang Hapon tsaka yung pusong Pinoy. 'Di ba? Baka doon natin makuha yung tamang timpla para sa Pilipinas. No? Kayo, ano sa tingin nyo? Anong part ng kultura ng Japan ang gusto nyong makita sa Pilipinas at ano sa tingin nyo yung pwedeng makuha sa atin ng mga Hapon? Salamat sa panonood.